Hi po. Meron na naman po akong i-share sa inyo na naginip po ako kagabi. Diretso na lang tayo sa sa mangyayari, sa hinaharap. Marami kasi yung mahaba yung panaginip ko. Ayun, naginip ako ng sobrang lumakas yung tubig. Anong tawag ng tsunami ba yon? Hindi ko alam kung tsunami yon. Kasi nakita ko yon sa panaginip ko. Nasa medyo ako sa kabundukan. Tapos yung tubig tumaas. Pagkataas ng tubig, tumakbo ako. Naalala ko yung sinabi ng asawa ko na pag magka-tsunami, magkatotoo na yung yung tawag noon, propesya ni Jesus. Kasi yung partner ko, medyo naniniwala siya kunti kay Jesus. Buddhism kasi yung asawa ko. Pero medyo naniwala siya kay Jesus. Thankful ako kasi naniwala naman siya kay Jesus. Tapos, ayun. Naalala ko yung sinabi niya na pag magka-tsunami, pumunta ako sa lugar, nakalimutan ko kung anong lugar yun. Basta sa medyo mataas na bundok dito sa Korea. Doon daw kami pumunta ng anak ko, magbaon daw kami ng pagkain, magdala daw kami ng mga canned goods. Sabi niya yung nakaraan. Sabi ko, hindi ako natatakot kung anong mangyari sa hinaharap kasi alam kong proteksyonan tayo ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, hindi ako matakot, sabi ko sa kanya. Tapos ayun, naalala ko yun kagabi na sinabi ng asawa ko. Ayun, tumakbo na ako papunta nung sinabi ng asawa ko sa mataas na bundok. Habang tumatakbo ako, naalala ko, ano yung anak ko? Nasa bahay, kailangan kong balikan kasi nandoon ang anak ko. Sabi, merong nagsasalita. Ano siya? Para siyang tubig. Tapos yung sobrang laki. Tapos yung mukha hindi siya maklaro talaga. Tubig lang siya tubig na parang anyong tao, ganun. Tapos nagsasalita siya. Sabi niya, tapos yung tubig nagliliwanag yung tubig, tapos parang parang tao, sobrang laki. Tapos nagsasalita siya. Sabi niya, wag mo nang balikan yung anak mo. Sabi niya, saan tawag na proteksyonan ko yung anak mo dahil naniniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala kung anong mangyari sa anak mo. Sabi ng nagsasalita na nagliliwanag na tubig. Ayun, tumakbo ako patuloy sa yung sinabi ng asawa ko na kabundukan na malaki. Habang tumatakbo ako doon, papunta doon. Ayun, sobrang bilis nangyari. Naglakad-lakad ako. Meron akong nakita, meron pang after ng mataas na tubig, sobrang lakas taas ng tubig. After nun, meron pang nabuhay. Hindi lahat ng tao namatay. Meron pang nabuhay. Habang naglalakad-lakad ako, tapos nakita ko yung anak ko sa kwarto. Hindi ko alam kung hindi namin bahay yon. Basta nakita ko yung anak ko sa kwarto. Andoon siya. Walang sugat. Wala. Kasi habang habang tumataas ng tubig nakita ko sa Panginoon, sobrang taas ng tubig, ganun. Lumilindol din ng malakas. Tapos nakita ko yung anak ko sa kwarto. Walang sugat. Hindi siya nasasaktan. Tapos nagsasalita naman. Meron na naman nagsalita. Sabi niya, sabihin mo sa mga taong nakaligtas. Sabi niya, sabihin mo sa mga taong nakaligtas, niligtas ko ang iyong anak dahil naniwala ka sa akin. Nanaginip pala ako 3:08 AM nagising ako. Tapos ayun, umiyak ako yung nagising ako kasi 3:08 AM nagising ako. Umiyak ako kasi pinakita sa akin ng Panginoon na ligtas ang aking anak sa trahedya. Parusa kasi yon. Pinakita sa Panginoon, parusa yon. Ayun, nakita ko anak ko na ligtas siya. Tapos habang ayun, siniwalat ko sa mga
mga tao na yung nakaligtas sa tsunami at sa lindol. Kasi hindi lahat nung naparusahan ng Panginoon patay, meron pang nabubuhay. After ng tsunami, meron pang nabuhay. Tapos ayun, nagsasalita ako sa mga tao about sa Panginoon. Sabi ko sa mga tao, niligtas ang aking anak ng Panginoon dahil nagtiwala ako sa Kanya. Hindi nasugatan ng aking anak dahil nagtiwala ako sa Panginoon. Tapos, biglang nakita ko doon ang aking isa sa aking mahal sa buhay. Sabi niya, kailan pa babalik ang Panginoon? Sabi niya, sabi ko ngayon. Sabi ko, ngayon babalik ang Panginoon. Tapos hindi siya naniwala. Sabi niya, kung babalik ang Panginoon, ligtas ako, sabi niya. Pupunta ako sa heaven, sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Hindi yung akala mo na ligtas ka na. Hindi akala mo lang 'yon. Hindi pa 100% ang paniniwala mo sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, magbalik loob ka sa Panginoon, magpakumbaba ka. Maniwala ka lang sa Panginoon. Sabi niya, ligtas na ako, sabi niya. Kasi nakaligtas na daw siya sa sa tsunami, sa lindol. Sabi niya, akala niya, na siya, mapupunta na siya sa heaven. Sa pagbabalik ng Panginoon, mapupunta na siya sa heaven, sabi niya. Tapos, habang nagsasalita ako, hindi siya naniwala. Tapos, ayun, nakita ko na naman yung kapatid ko. Sabi niya, sinabi ko sa kanya, niligtas ng Panginoon ang aking anak dahil nagtiwala ako sa kanya. Sa Panginoon lang ako nagtiwala ng lubos at niligtas ng Panginoon ang aking anak na walang sugat-sugat. Ganon. Sinabi ko sa kanya sinabi ko yung 3 pangalan ng anak ko doon sa kanya. Sabi ko, si Shujin, niligtas ng Panginoon, si William, Shujin, William, Liam. Yun ang sinabi ko sa aking kapatid. Nagsalita ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na niligtas ng Panginoon ang aking anak. Tapos, hindi ko alam kung naniwala ba siya o hindi. Basta. Tapos, ayun. Habang nagsasalita ako, ako ng mensahe ng Panginoon. May tao na naman. Dalawang beses na ito na napanaginipan ko. Last month na naginip din ako na habang nagsasalita ako ng Panginoon, naghatid ako ng mensahe sa Panginoon, sa mga katauhan, nagsalita ako tungkol sa Panginoon, binaril ako. Tapos ayun kagabi, naginip na naman ako. Binaril ako ng lalaki. Ayun. Umakyat kasi ako sa bahay noon, sa bubong, tumatago. Tapos nakita pa rin ako ng lalaki na masamang tao. Binaril ako. Nababagsak ako, nasugatan ako dito sa sa braso. Habang bumagsak ako, gumapang ako. Tapos nakita ko siya, nangailangan siya ng tulong. Tapos tinulungan ko siya. Tapos sabi ng Panginoon, tinulungan mo ang taong nanakit sa'yo, nagpakumbaba ka, sabi ng Panginoon. Kaya kita tinutulungan din, sabi ng Panginoon. Yun sa panginip ko. Kagabi yon na nangyari na naginip ako, na binaril ako at pinatawad ko yung tao na pumiril sa akin. Last month, na naginip din ako na binaril ako ng tao, ng lalaki na yon. Kasi may nakita ko kasi doon, isang babae na nagpicture sila. Tapos hinubad niya yung sanina niya. Babae kasi yon. Tapos sabi ko sa kanya, hindi natutuwa ng Panginoon sa ginagawa mo. Marami akong sinasabi sa kanya tungkol sa Panginoon. Nagalit yung babae. Pinicturan ako. Tapos pinicturan din niya yung kasama ko. Sabi din ng kasama ko na babae, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Yung babaeng naghubad na nagpa-picture. Sabi niya. Pinicturan din ng babae yung kasama ko na babae. Ayun, habang pinicturan niya, umalis na yung babae. Umalis yung naghubad, nagpa-picture. Tapos, sabi ko sa mga ibang tao, kung anong mangyari sa akin, itong babae ito, ang may gawa sa akin. Ayun, umalis na yung babae. Habang umalis yung babae,
yung binaril yung kasamahan ko na babae. Binaril ng lalaki. Binaril, patay. Tapos, binaril na yung pangalawa, patay din. Tapos ako, pangatlo. Pangatlo ako. Nakaano ako. Kasi sa nakita ko sa pagganip ko, kasi kagubatan. Sa ganun, maraming mga puno, mga kahoy-kahoy, mga damo-damo. Tapos ayun, umikot ako. Habang binaril yung kasamahan ko na babae, umikot ako ganun. Tapos pag ikot ko na ganun, pumalik ako sa akong dinadaanan. Sabi ko, nakita ko doon ang pulis, sundalo. Sabi ko, kailangan ko ang iyong tulong. May masamang loob doon. Binaril na ang aking kaibigan. At yung ibang tao. Papatayin ng lalaki. Sabi ng pulis, hindi ako mangialam. Yung pulis na nahimik lang. Yung isang pulis, sabi niya na hindi ako mangialam. Yung dalawang sundalo, hindi nagsalita. Tapos nakita ko yung baril niya dito sa tagiliran niya. Bigla akong hinablot. Tapos sabi ko sa kanya, ako na ang gumawa. Kasi marami ng tao na mamamatay. Sabi ko sa kanya, ako ang kailangan niya. Ako ang harapin niya. Sabi ko sa pulis. Yung pulis hindi nagsalita. Ayun, tumakbo ako. Habang tumakbo ako, nasa likod na ako ng yung dinadaanan ko, hindi daan, ba tawag nun, kasulok, ba nun? Yung damo-damuhan. Hindi ako dumaan sa daan. Yung lalaking mamamatay tao, marami niya siya napatay doon sa daan. Sa daanan siya naglakad. Tapos ako doon sa kasulok-sulukan. Habang nasa likod na ako na ng laki kasi babarilin ko na yung lalaki. Bigla akong nagising. Hindi ko nabaril yung lalaki. Ayun, nanaginip na naman ako na yung last month na panaginip ko na babarilin ako ng lalaki na dahil nagsasalita ako ng na about sa Panginoon. Tapos kagabi na naman naginip ako na binaril ako ng lalaki. Hindi ko alam na kung sa kaaway ba yon o sa Panginoon na o baka tinatakot lang ako ng kaaway na para hindi magsalita na mensahe sa Panginoon. Parang ganun. Naisip ko parang sa kaaway yon na tinatakot ako ba na hindi ako magsalita sa mensahe ng Panginoon para yung mga tao hindi makinig, hindi sila makapaminaw, hindi sila makakinig ng salita ng Diyos. Parang tinatakot ako ng kaaway, pero hindi ako natakot. Sabi ng Panginoon, yung last month, sabi ng Panginoon, okay lang, huwag kang matakot na mamatay. Sabi ng Panginoon, dahil ligtas ka naman. Kaya sinabi ko kagabi na hindi ako takot na mamatay, na baka tinatakot ako ng kaaway na hindi ako dapat magsalita ng salita ng Panginoon kasi mamamatay ako kasi mayroong bumaril sa akin. Kapag magpatuloy ako magsalita ng tungkol sa Panginoon, mamamatay ako dahil may bumaril sa akin. Pero hindi ako natakot. Patuloy pa rin ako na magsasalita sa mensahe ng Panginoon na pinakita sa akin sa Panginoon na sa panaginip. Patuloy ko pa rin ituloy ko pa rin ito at ipahayag ko ito sa aking mga mahal sa buhay. Naiyak lang kasi kagabi na yung sinabi ko sa inyo na ligtas ang aking anak at sinabi ng Panginoon na sabihin ko sa mga taon kasi yung nangyari yung tsunami, yung tumaas yung tubig tapos lindol, nagkasabay. Kasi yun, parusa ng Panginoon. Hindi pa yun katapusan ng mundo. Sabi ng Panginoon, malapit na akong bumalik. Sa kanyang pagbabalik, ayun, tumaas yung tubig, sobrang dami ng tubig, tapos magka-tsunami, tapos hindi lahat ng tao mamamatay. Binigyan ng Panginoon yung mga taong, yung mga nabuhay, na mayroong kunting paniniwala sa Kanya. Yung mga namatay sa tsunami, sa lindol, sila yung wala talagang pag-asa na magbago. Pero yung binigyan ng Panginoon na mabuhay sila after tsunami at saka lindol, nagsabay yun, sila yung may
sila yung may kunting paniniwala sa Panginoon. Inaasahan ng Panginoon na sila'y magbago, magbalik loob sa Kanya. Ayun. Kaya hindi ko din nakita na ako papunta sa heaven, ganon. Hindi ko pa nakita 'yon na ako papunta sa heaven. Kasi nandito pa tayo sa mundo, marami pa tayong pagsubok. Kasi susubukin pa tayo kung hanggang kailan ang ating paniniwala sa Panginoon. Meron pala akong na kagabi. Nakita, ayun, naglakad-lakad ako, naghatid na ako ng mga mensahe sa Panginoon, ayun, sa maraming tao. Tapos may lalaki nagsabi ganoon, pwede ko bang tawagan ng aking kapatid? Tapos mayroon din sabi ng babae, pwede ko bang tawagan ng aking kaibigan? Sabi ko sa kanya, wag mo nang tawagan, baka meron ka pang masabi na ikay magkasala sa kanya. Ay, baka meron ka pang masabi na hindi maganda at ikay magkasala. Sabi ko sa kanya. Ayun, kailangan pala natin sa after ng parusa ng Panginoon na ang ating paniniwala sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Kahit gaano man ang hirap after ng parusa ng Panginoon, kasi hindi naman tayo pag parusa ng Panginoon, akyat tayo, patay tayo, tapos akyat agad sa langit, hindi, kasi meron pa tayong pagdaanan. Yung mga nabuhay after Lindor earthquake, yung meron pa silang haharapin na meron pa silang pagtitiis, meron pa silang harapin na pagtitiis. Maraming titiisin pa nila kung gaano sila nagtiwala sa Panginoon, ay kung gaano kalubos. Mahirap ang Tagalog. Nagtagalog talaga ako, nagtagalog para sa lahat, para maintindihan ng mga Pilipino. Pasensya na. Ayun. Nagtagalog ako para sa inyo. Ayun, balik tayo sa story. Gusto ng Panginoon na tayo magtiwala sa Kanya, magpakumbaba, kahit sinasaktan man tayo ng ibang tao, pagpatawad tayo. Gaya ng binaril ako ng lalaki, tapos pinatawad ko siya, tinulungan ko siya. Kaya sinabi ng Panginoon, kaya kita tinulungan, kaya kita niligtas, kasi nagpakumbaba ka, dinulungan mo yung taong nanakit sa'yo. Ayun. Kaya kahit gaano man tayo dito sa mundo marami itong pagsubok pa. Wala pang judgment ngayon sa wala pang parusa ang Panginoon ngayon sa atin. Meron pa tayong pagkataon na mag-repent, magbalik loob sa Kanya, magpakumbaba para sa paghukom ng Panginoon, sa pagdating ng judgment ng Panginoon, makaligtas tayo. Hindi tayo mapunta sa kaaway, hindi tayo mapunta sa impyerno. Ayun, lagi nating isipin na ngayon na babalik ang Panginoon, ngayon na tayo maghanda para sa atin na kaligtasan. Andiyan ang asawa ko.